syempre dapat everyday nating bubodyakin itong mga walang hiyang ito. So ngayon, mga kaibigan, chinek ko yung reaction ng mga mainstream, okay? Mainstream media dito sa nakaraang hearing kahapon dyan sa Pilipinas kung saan bokelya natin si Mel Robles Langka, okay, aka Langka, kasi parang nabagsakan ng langka yung kanyang muka, diba? Kung ano isinama ng muka, ganun din ang isinama ng pag-uugali. Actually, hindi lang masama, hegemonyo talaga. Okay? Kung natatandaan ninyo, mga kapalangga, hindi inupo pa lang yan si Robles sa Philippine Charity Sweepstakes. May vlog na ako dyan. Nasa Pilipinas pa lang ako, kinwestiyon ko na si Kuting ng Norte dyan kung bakit siya nag-appoint ng mga may record ng graft and corruption, ng pagnanakaw. Okay? So, naulat ko na sa inyo. Actually, meron binalikan ko yung mga vlog ko in the past. May vlog tayo tungkol dyan ng September 26 of 2023. May vlog din tayo ng title ay Liza at Mel ng PCSO may itatakas. Tingnan natin kung may share natin, ha. So, kumbaga, ito mapalanda. Ayan. Ayan yung vlog natin in the past. Kasi di ba, ang problema kasi, binura nila yung ating, hindi binura, dinilit, tinanggal ng presidential communications naman, yung ating Maharlika channel at Boljak TV. Nandoon yung mga ebidensya ng vlog ko. So, ayan yung vlog natin na talagang noon pa lang, bago pa lang, hindi pa umuupo si Kuting ng Norte, ay binobolja ko na talaga. Ako yung isa, kumbaga sa unang binoboljak yung buwakan ng Inang Robles na yan. Tignan natin. Ano ba sinabi ko dito? Kay Mel, sa PCS na to, ipaliwanag nyo ito kung paano nyo ginastos o saan napunta itong 340 million. Bakit umabot ng ganun ang kanyang gastos? Kaya sabi ko, kasama ito sa inyo mga trolls. Pinagagastos nyo ba ito? Para pagtakpan yung kaletsya ninyo? Kasi imagine mo, more than 1,689%, almost 2,000%. Well, let's stick sa facts. 1,689, di ba? Yung ginastos nitong PCSO na to. Oh, di ba? Tapos magkano lang kinita? 938 million, wala pa nga 1 billion sa taong ito. Tapos last year, mas malaki kinita. Tapos katas pa ng Duterte, Duterte administration. Kasi, di ba? Nag-transition tayo. Diba? Luging-lugi yung gobyerno. Saan napunta yung pera? Okay, dyan lang muna. Kung gusto nyo na lang, hanapin nyo na lang yan. Okay, yung vlog na yan. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano ako ka-aggressive and consistent dito sa ating vlog. Yung pinag-uusapan ko dyan, nabanggit ko na din kagabi, yun yung gastos nila noong 2022. Actually, 2022 na 340 million sa advertising. Then, ang profit ng PCSO is only 900 million. Wala pa 1 billion. Okay, that was 2022. So, patuloy kong binoboljak yung mga buwakan ng inang yan. Kasi nga, kahapon, dyan sa hearing, ay dinig ninyo na 1.7 billion ang tinamaan just within a month. So imagine mo, 1.7 billion pesos just for the month of December of 2023 yung ipinamigay doon sa mga loan bettors. Okay? Doon sa, ayon nga kay Tulfo, kay Senator Tulfo, ay may nakarating sa kanya na katropa o kamag-anak o connected dito kay Mel Robles. You know what? Ano ba sabi ko dito? Ayan si Kuting, Marcos Jr. laos na. Mamaya na yung laos na may ububukela din tayo sa inyo. So ngayon, mga palangga, ito yung panawagan ko. Kung kayo'y nakakasunod sa channel natin from Maharlika, Boljak TV, Boljakera, yung mga yung ginastusan ng gobyerno. Ako talaga sabi ko, inaakusahan ko yung
presidential communications. Na tinake down yung 2 page natin kasi ayaw nilang marinig yung katotohanan. Tinake down nila at ginamit nila ang pera ng bayan. So, in-expose ko na yun sa inyo dahil may hawak din ako ebidensya na nag-aaway-away ang presidential communications. Sila Patricia Martin, sila Emerald Ridaw Bukangkang, kasi sinisingil sila ng grupo ni Kalbong Rocky, di ba? Dahil yun ang pangako nila, bibigyan sila ng pera. Babayaran sila or bribe money. Again, nakaw sa bayan. So, pinatake down yung page. Kailangan i-incorporate natin yung mga pinag-uusapan natin dito para, maintindihan ninyo ang nangyayari talaga. So, pinatake down ng page na 2 para nga hindi na inyo marinig. Pero kahit naman i-take down nila ako ng i-take down, patuloy pa rin ako kasi I am consistent. Okay? Even before pa dumating ang mga puting ahas natin sa buhay ko, sa buhay ninyo, sabi ko nga, sa Pilipinas pa lang, nung binubolja ko na si Robles, pinagtanggol siya ni Taning dyan, di ba? Ni RJ Nieto na isa pang kawatan na scammer na kasabwat nila. Dahil manager yan ni RJ Nieto, okay, ni Taning Pinoy, okay, si Mel Robles. Noon pa lang, during the election, kinuwento ko na rin sa inyo na nakikipag sabwat na, binabayar o naniningil sila ng talent fee ang tao, bayad sa mga nila, kasinungalingan sa mga politiko. Okay? During the campaign. So, ever since, hindi talaga sila para sa Pilipino. Para sila makakulimbat kahit saan. Kaya nga nung nasa Pilipinas pa lang ako, July yun after the inauguration, binubugahan ko na ng apoy itong mga inayupak na to. Kaya pinagtatanggol nga Taning dyan, kung nakafollow kayo sa kanya before at inunfollow nyo na siya, pinagtatanggol niya yan. Na mabuti yung manager niyang si Mel Robles. So ngayon mga palangga, walang kabutihan yung mga buwakan ng inang yan. Dahil sinabi ko na sa inyong hayop na yan, nakasabwat ni Lisa yan. Sinabi ko na rin sa inyo na si Lisa kapag mag-a-appoint siya, ang tanong niya kaagad, do you think he or she can deliver? Kung natatandaan ninyo. At kung liliwanagin ninyo ang inyong mga kaisipan, mga palangga, paano ma-afford, okay, ni Taning Pinoy, okay, nakasabwat ni Mel Robles ang pag-aaral sa London, ang paglabas-pasok sa bansa, na isang dating uhuging vlogger na puro kasinungalingan, okay, na nanghingi sa inyo ng pera, na nagmamakaawa sa inyo na walang panglamon, walang pang kung ano-ano, ini-scam kayo, tapos biglang pagpupo ni Kuting, biglang dumami ang pera, at ang pinagmamalaki niya doon na sa interview namin ni Sas, ay talagang mayamang-mayaman na siya. Pinagyayabang niya sa Cebu. At nakikita nyo naman yung show off nila. So, lingid sa inyong kaalaman, may mga kausap ako na mga actually kakilala nitong Robles na to, na sinisend nila sa akin yung mga activities ng kanyang asawa at ni Robles. Ito yung pinakita ko sa inyo, di ba? Ito recently lang. Ito, yung pangalan asawa ni Sherwill, na pinagmamalaki yung mga, tingnan nyo, simula sa paa, Chanel, Prada, saan sila kumuha ng pera? Ayan yung asawa ni Robles, pinakita ko na yan, ayan. Magmula sa paa, ay ninakaw yan sa pera ng bayan, ayan. Prada, Chanel, ayan yung mga sinisend to sa akin ng mga mismong ka-close nila. Iba dito, kamag-anak pa nila. Ito pa. Ito yung sa Beverly Hills na sinasabi ko sa'yo, na nagsistroll sa Rodeo Drive o paiba-iba ng outfit. YSL, hindi ko alam ano bang brand ng sapatos nang yan. For sure, branded. Hindi ako magaling sa designer. But anyway, ito yung pagpapakita na sabi ko nga, bawat butil ng nilalamon nila ay ninanakaw nila sa pera ng bayan, sa pera ng mga mananaya sa loto. Ito pa, may papakita lang ako sa inyo. Ito actually, July 24 pa to, conversation ko to sa kakilala nila. Okay, sinend sa akin, SONA ito July 2023, last year. Ito, ang sabi ko dyan, okay, ayan, sinend sa akin. Ayan, ng mga pictures, ayan, Monday, July 24. Ayan, sinesend sa akin. So, ang sagot ko nga dyan, sabi ko, bawat sinulid, yung suot ay galing sa pera ng bayan.
So may mga nagmo-monitor sa kanila, mga palangga, na even people na kakilala nila, na nakakaalam ng buhay nila, na wala namang pera noon, dugyutin noon, yumaman na ngayon dahil sa pera ng bayan. Walang problema kung dati kang uhugin. Okay, nung bata tayo, naging uhugin din. Well, you know, for the heck. You know, lagi na ako napupunta sa sipon. But, nung bata tayo, kung mahirap man tayo, tas yumaman tayo sa malinis na pamamaraan, walang problema, yun ay kahanga-hanga. Pero ito, even yung kapitbahay nila dati sa Frisco, ni Mel Robles, sinasabi sa akin na naglilimahi din niya mga yan. Tapos, di ba, nadikit sa isang religious group, doon natutong magkaroon ng mga connect-connect sa, mag-connect-connect sa mga pagnanakaw. So hanggang ngayon, na-connect na siya kay Lisa. Actually, ito pa mga sinensend sa akin. Yan yung mga ngiting kawatan. Yan ang mga ngiting kawatan. Asawa niya yan. Ayan, ngiting kawatan yan. Okay? I think that was, okay? Ito pa. Ito yung bahay nila. I think this is the bahay. Ayan, di ba kasi sinabi ko rin sa inyo na 2022 ay nagpatayo na ng multi-million bahay si Robles. Tingnan natin, tawag na to, may bata. Okay? So ngayon, eto si Taning. Yan yata nanalo. May nag-send lang sa akin. Ayan. Yan ang mga tunay na nanalo. Saan pa yung mga sila? Pakita lang natin. Nakakatawa lang kasi mga meme. Ayan, silang tunay na nanalo. Ayan. Yan ang mga nanalo talaga sa loto, mga palangga. Ito pa. Ito, mas malupit to. Nasa na yan? Okay. Saan si Lisa? May nag-send sa akin si Lisa Smugs. Nawala lang kay. Tignan natin. Ito, I think ito. Lisa Smugs. Nandito ba? So, dami na nagsisend sa akin ng mga picture. Anyway. Ayan, hindi ko makita si Lisa Smugs. I think na-send ko pala yun sa, na-post natin sa Maharlika Network. Uy, by the way mag-follow kayo sa aking Maharlika Network. Okay, data si Smugs. Ito si Smugs. Okay, ito si Smugs. Ayan, si Smugs. Ayan, yan mga tunay na nanalo, mga hitad. Anyway, actually, nakakatawa to nakakagalit. Sa mga hindi pa naka-follow sa Maharlika Network, go na po kayo, 9.7 na tayo, 300 na lang, 10K na tayo. So, ayan. Ngayon, mga palangga. So, anong ginagawa ngayon ni Kuting? Bago tayo pumunta kay Kuting, 2022 pa lang, nung nagkaroon ng 433 katao, ako maybe kayo o ako, ang isa sa mga nagsabi na pang Guinness Book of Record, okay, World Record, itong ginawa ng PCSO sa pagpapanalo ng 433 winners. Sabi ko nga, kung inimbestigahan yan noon pa, dapat hindi na dumating dito sa point na to, na ang dami pang nagpanalo sila ng sunod-sunod, na ayon nga doon sa hearing na sinasabi ni Tulfo, mga kamag-anak o connected sa kanila. I-share lang natin to ulit sa inyo, para lang i-stop natin to. Stop sharing. Okay, so ito, si Amy Marcos, my statement, I think this was today. Okay? Amy Marcos. Alright. Ito. Ayan. Is the one? No. Okay. Marcos. Post. Ito. Okay, mga palangga. Ayan. Ito yata yan. Ayan. I know another one. This one. Ito, Amy. Okay. So, yan. Galing sa politiko. Okay, politiko. Ano sinasabi ng politiko dyan, palangga? Senator Amy Marcos thinks the Philippines could set a world record for having the most number of lottery winners, with 43 reportedly hitting the jackpot in 6 months. Anong date to? Tignan natin. So, dated, the article of Politico ay January 19, 2024. Kailangan ng malaman ng Guinness ito. I'm shocked. There's a lotto winner almost every day. Nagtaka lang ako, bakit ngayon lang na-shock si Senator Amy? 2022 pa nangyari itong 433 na nanalo for 6 months nga ni Kuting. Anong sabi niya dyan?
Okay. Kailangan malaman ng Guinness ito. Sobrang galing eh. Tayo na yata ang may pinakamaraming nanalo sa loob ng isang taon. Di malaman kung matatawa ka, maiinis ka o matatakot ka. First 6 months, 433 na ang nanalo sa isang lotto draw na multiple of 9 pa ang lumabas. Ngayon halos araw-araw. Alright? PCO General Man told senators during a hearing, alam nyo na yan. Okay, hanggang doon na lang. Bakit ko to pinapakita sa inyo mga pananda? Okay? Pinapakita ko to sa inyo na yung ating mga senador, katulad ni Senator Amy Marcos, ngayon lang umaalma, di ba? Ako umaalma na ako, the moment pa lang actually na inupo pa si Mel Robles, ay umaalma na ako. At saka 2022, umaalma na tayong lahat na nandito sa channel ko, na dapat imbestigahan yung 433 lotto winners. So, kailangan pa dumating dito na talagang uubusin na nila ang pera ng mga mananaya, pera ng bayan na supposedly mapupunta sa mga health services, livelihood programs, educational programs para sa mga bata, para sa ating, sa ating mga mamamayan. Ngayon lang. Kaya ako unang-una ng kuda dito eh. Kailangan pa bang ubusin nila mga buwaka ng ina nila? At dapat, sabi ko nga kagabi, since hindi man lang nag-deny si Robles nang sinabi ni Tulfo na katropa niya ang mga nanalo, kaya nga nag-initiate siya ng executive session na hindi natin alam kung ano na ang latest sa executive session. Hinanap ko, pinuntahan ko yung Tulfo page, pinuntahan ko yung mga balita. Wala man lang isa na nag-update kung ano na ang nangyari sa executive session. Kahapon pa yun, nakatulog na ako ng bonggang-bongga, nag-beauty rest na ako, nakapagtrabaho na ako. Ngayon, ito, kumukuda na naman ako. Wala pa ring update. So, mga palangga, ang pwede mangyari dyan, dun sa executive session, pwede talaga kausapin ni Lisa Ahas Araneta Smugs, si Tulfo, at yung mga senador na yon. So, bagay lahat, halos ng mga senador na doon, wala na kasi mga credibility eh. Yun ang problema sa atin. But nakita naman natin si Tulfo just for that particular hearing na ano doon yung pagiging aggressive niya para ma-expose nga. Actually, strong strong statement yung sinabi ni Tulfo na gusto niyang yung binrot out niya na katropa ni Robles ang ang nanalo dun sa latest is 698 million na namuhunan ng 13 million pesos para magpanalo, maipanalo nila. Yeah. So, wala siyang reaction dun. You know what? Ilang beses ko ba sabihin dito, okay, hindi tayo pinapakinggan kasi what? Kasi minamaliit tayong mga mamamayan. Okay? Nang sinabi ko, ano pang ginagawa mo Kuting ng Norte? Bakit hindi mo sibakin? Bakit hindi? Wala nang preventive suspension. Kung ayaw ni Kuting, kasi pwede itong magamit later on, okay, sa kanya, pag sa kay Kuting, sa impeachment. But I don't know, medyo mahaba yung process ng impeachment. I don't think na you Filipinos, tayo lahat, ay gusto ng ganyang mahabang proseso. Mas gusto natin madalian. So, hindi ayaw niya sibakin si Robles. Kasi nga, pet yan ni Lisa. Paulit-ulit namin yan kahit sa interview namin nila SAS. Sinabi na mismo ni SAS na black ops yan yan ang nag-handle ng mga black operation. Si Robles, sila ni RJ Nieto o aka Taning o may taning ang buhay daw. Taning Pinoy. Naalala nyo yun? Kaya siya tinatawag na may taning kasi nagdrama siya noon, 2017. Nanghingi siya ng pera sa inyo, sa mga followers niya, na may taning na yung buhay niya, mamamatay na siya. Kaya kayo naman, nagpauto, nagbigay kayo ng pera, di ba? Kaya taning ang tawag ko dyan, taning. Taning, tsaka taning, kukunin na ni taning. Okay? So ngayon, balik tayo dito sa issue kay Tulfo. Okay. Sa 30 million pesos, ang ininvest ng kanyang kaibigan ba, kamag-anak ba? So, obviously, paulit-ulit, even before this hearing, ako talagang, ang bunganga ko hindi tumitigil, na dapat imbestigahan yung PCSO na yan. Dahil alam namin na nakakakilala kay Lisa, alam namin nila SAS na demonyo yung mga yan. Even yung si Presidential, Mel Robles ay kasabwat din nila Michael Ma, di ba? Napag-usapan namin, magkakapit-bahay sila. At yan si Taning, si RJ Nieto, kaya dapat yan, ikaladka rin din yan sa Congress.
at sa Senate. Pati si Lisa Caladga rin, pati na rin si Marcos Jr. Although may immunity yung buwaka ng inang yan. Pero pwedeng Caladga rin yan dahil yaan matitrace kung kayo, ikaw, Senator Amy, ikaw, Tulfo, kung you're really for the people, kaya niyong Caladga rin lahat ng mga yan. Dahil sinasabi mo nga, di ba, sabi mo nga, Tulfo, mag-hire ka ng private detective, tapos makikipag-ugnayan ka sa NBI, DICT. Well, pwede talagang gawin. Kaso DICT, sino ba ang namumuno dyan? Kasabot din ni Lisa yan. Si Ivan Uy, nakasabot niya nung yan ang kumausap sa Smartmatic. Based dun sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na para i-secure ang win, okay, ni Kuting ng Norte. So, Tulfo, maganda na bin-road out mo, pero DICT, kasabot ni Lisa yan. Sa CIDG, may mga matitino dyan. Anong sinasabi niya? Lahat, kung saan man. Hindi yun na dapat patagalan. The ombudsman should act now. Pero ang nakakaloka, hindi ko pa na-check kung sino ang tao ni Lisa dyan. Kasabwat din. So talagang luging-lugi. Talagang bubudulin. Talagang pahirapan talaga ang Pilipino. Pero ngayon, mga kaibigan, 1.7 billion tinamaan within a month. Tapos si Marcos Jr., si Kuting, bangag na bangag. Walang aksyon. Dinis-check ko yung presidential communications. Wala man lang statement. Anything na nasasangkot ang itinalaga niyang general manager dito sa pangdorobo ng bayan. Inamin na mismo na inedit nila yung picture. Okay? Not only, actually, sabi niya pinalitan lang daw yung damit, pero pinakita ko nga sa inyo, kinuha nila sa kamiseta. Pinalitan nila, actually, wala talagang, there's no such thing as warm body na, na tumanggap ng checking yan. Kasi itinungtong lang dyan. So yan pang bababoy, pandorobo sa Pilipino. At yan, plunder, bribery, lahat na ng kaso sa kanya, graft, lahat yan dapat aksyonan na ng ombudsman. Aksyonan na ng lahat ng pwedeng umaksyon dyan. At ang pinakamatulupit na aksyon, dapat si Kuting ng Norte, si Marcos Jr., ay ligwakin niya na yung hinayupak na yan. Pero, bakit hindi niya maligwak-ligwak? Kasi kasabwat nga ng asawa niya yan eh. Kasabwat pet nga yan eh, di ba? Ayan no, tayo mga ngiting kawatan. Kasabot niyang buwaka ng inang yan. Kasi kasama ko yan sila nung umuwi ako sa Pilipinas. Talagang magkarugtong ang mga bituka. Mga palangga. Magkarugtong ang mga bituka ng mga yan. So, maliban sa incompetent na, ang presidente ninyo, incompetent, walang integridad, hindi na sa walang integridad, mga dorobo, mga jijimonyo, mga kawatan, uubusin talaga nila ang dugo ng Pilipino. Uubusin nila ang pera ng OFW o pera ng mga mamamayang Pilipino. Hanggat hindi nawawala itong pamilyang, itong budol na ito, walang aasensong mamamayang Pilipino. Unless na lang kung ikaw ay nakadikit kay Lisa para mag-deliver ng bag money galing sa mga sindikato. Di ba? Asaan ang mga ulat? Wala, di ba? Wala man lang nag-push. Kasi doon sa executive session, dapat hindi lang yung 698 loan better na sinasabi ni Tulfo. Dapat sabi ko nga, magsimula sa 2022, titignan yung mga ticket. Saan? Sino itong mga taong ito? Bakit sa Bulacan lang? Bakit laging nasa Bulacan yung mga nananalo? Actually, hinahanap ko yung conversation namin in the past. Ito conversation ko. Kakilala ni Robles. Okay? July 13 of 2023. Okay? Pakita ko sa inyo yung conversation namin. Yan, Yan ang conversation namin. May nanalo. Yan ang message sa akin. Grabe, malapit lang sa Santa Cruz, ha? Baka yung mga tao ni Sir Mel. Mismo, tao niya to. Ang nag-message sa akin. Tao ni Robles ito. Baka, sabi niya, grabe, malapit sa Santa Cruz. Baka yung mga tao ni Sir Mel nanalo, kaloka. Baka mag-anak ni wifey. Ayan, nakita ninyo? Noon pa lang. Ayan yung message. Di ba? So, eto yung mga tao, mga puting ahas ko, na nagmamatsyag sa mga galaw nila. Kaya nga nalalaman ko yung mga shopping galore nila, pagbibili nila ng bahay. Kasi pinopost, ng asawa ni Robles, yun ko, pangalawa ba yan, pangatlo, whatever. So, yung sineshow off nila, binabrag nila yung mga pag-aari na ninanakaw nila sa kaban ng bayan.
ba? So, inaano nila mga palangga, binabalandra ang kapal na muka. Di ba, magbe-birthday pa nga ngayon sa Goldenberg Mansion sa January 20, si Mel Robles. Kung matino ang ating, well, wala nga matino eh. Putang ina eh. Kaya nga ano gagawin natin? Sabi nga sa inyo, buhatin nyo na eh. Tagal nyo. Di ba? Madali lang i-search, i-investigahan saan binili ang ticket. Kasi kung ang ticket na sinasabing loan better na yan, manufacture mismo sa system ng PCSO sa kanilang head office. Di ba? Definitely, unless na lang pwedeng mangyari na yung lotto outlet na pinagbilhan ay pwedeng kasabwatin. Alam niyo naman sa Pilipinas, pwede rin kasabwatin. Pero kung iimbestigahan talaga to ng bonggang-bongga, masususog ito mga palangga. Masususog ito. Kasi malalaman lahat, petsa, araw, na may CCTV naman yan kung talagang gustong solbin ang problema ng talamak na pagnanakaw ni Robles, ni Lisa Marcos, ni Butod, at ang kasabwat nilang Vavoy na si Taning Pinoy. Okay? So, di ba narinig niyo doon sa hearing na even yung mga lotto agents and tellers ay nagbigay ng kanilang sama ng loob dahil pinagsasara nga yung kanilang mga hindi sila binigyan ng what you call it, ng permit para mag-operate dahil wala daw machine, ganyan-ganyan. So, 2,000 lotto outlets or dealer ba ang tawag? Yeah, outlet. So, ang tinanggalan nila ng karapatan para maghanap buhay. At syempre, may mga tauhan yung mga yon, di ba? 2,000 plus, sige, let's say 2 or 3 ang tauhan ng mga yon. So, that's 6,000 katao. Di ba? So, tinerminate nila yung mga contract nitong mga retailers o lotto outlets sa ito ni Mel Robles na ganun-ganun na lang. Itong hayop na ito, kung patatagalin pa ni Kuting dyan, isa lang ang ibig sabihin yan, mga palangga. Kahit tanggalin niya o hindi, magkasabwat sila sa pagnanakaw. Right? Ano ba ang asahan kay Tulfo? Kaya nga mga palangga, tignan natin. Let's give him the benefit of the doubt. Diba? Baka mamaya, hindi natin alam, kaya niya binuboljak. Baka merong hindi napagbigyan or something. You'll never know. You can only speculate. But, yes, tignan natin yung executive session na yan kung saan patutungo yan. Kasi tahimik eh. Tahimik sila na naman. So, tatanggapin nyo na lang ba yung defense ni Robles na kaya nila inedit ang picture? Pinalitan lang daw yung damit, which is not. Hindi damit ang pinalitan. There's no such warm body na tumanggap ng check. Wala. Sino yun? Di ba? Tignan natin kung ilalabas ng Tulfo, ilalabas ng Senate, itong executive session na ito. Kung ano ang magiging kalabasan nun. Kasi kung makakalimutan na naman, walang media na mag-uulat, didedmahin na naman, ay buha ka nang ina. Diba? Kung pwede ko lang ilipat na lang ang Pilipinas at ilulubog silang lahat, dadaling ko na kayo kung saan ko gusto kayong ilipat. Enriso Lustre, thank you palangga. Kayo din ay hero. Lahat tayo na nagipaglaban ay hero. Palabas ng executive session, parang issue sa Pulburon video mamatay. Speaking of Pulburon video, oo nga eh. Hindi mamamatay ang Pulburon video, mga palangga. I'm telling you, hindi mamamatay yan. Ito may bago. For sure, nakita nyo na to. Itong si Duterte, may bago na namang kahitaran. Ayan, nakita niya ba yan? In-award, Pulburon. Ay, dilaw kasi ayan. In-award. Bakit ba nabubuta? Ayan, ayan, Pulburon video. Yan. Pulburon video yan. Inabot ni Duterte kay Pulong Duterte. Ni Pulong kay Duterte sa regalo. Ano ang ibig sabihin niya? May mga ibig sabihin niya mga galawan na yan. Diba? Ito si Pangulong Duterte, baka soon ilabas na ang Pulburon. You know what? Kasi nga, na-alarma na si Kuting. At saka si Lisa, natataranta na sila. Diba? Sinabi ko sa inyo, ayon sa ating puting as, nag-request na ng mga pang-bratatatatap. Okay? Mga tangki di gera. Okay? Sir Lisa sa Malacanang.
nag-aabang na. Kasi paranoia, akala may magpapabagsak sa kanila, may mga military distab daw, di ba? Yun ay mga katang-isip nila. Kung meron man, it's not distab. Dahil sila mismo, si Marcos Jr. mismo at si Lisa mismo ang nagde-destabilize ng gobyerno. Hindi ang military, hindi tayong bayan, sila ang nagde-destabilize. Kasi dinidestabilize nila ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan sa mga smuggler number one, pakikipagsabwatan sa mga drogista, sa mga polboronic nga, at pakikipagsabwatan sa PCSO. Paano magkakaroon ng magandang ekonomiya kung mismo ang Philippine Charity Sweepstakes, mga palangga, yung 1.7 billion, napakalakang pera, binigay dun sa loan better na yon, ang dami ng mga buhay na maisisave nun. Ang dami ng mga livelihood programs ang pwedeng ibigay ng PCSO sa inyong mga barangay. Pero mas pinili nila na ibigay, ayon nga kay Tulfo, doon sa investigation, ay mga katropa ni Robles. Diba? Showbiz Chika, yan. Rich TV. So ngayon, mga palangga. So, tahimik sila ngayon. Kaya nga, araw-araw ko kayong kinukulit. You have to act now. Hindi yun na kailangan patagalin si Kuting hanggang Hunyo pa. Dahil mauubos talaga pera ninyo. Tignan nyo kung gaano kabulok ang sistema ng Pilipinas. Sistema ng mga politiko. Ngayon pa lang kayo kikilos. 2022 pa lang may nanalo ng 433. Senator Amy, for 2022, for sure nabasa mo na to. Ngayon ka lang magsabi na although, you know, at least nagsalita ka. Okay? Na pang ginis itong nangyayari na ito at kahit imbestigahan. Bakit ngayon lang? 2024. Noon pa kami nag-iingay dito. Ang bunganga ako, dakdak na ng dakdak dito na, yung 433 years, wala bang mag-imbestiga sa inyo? Tapos nadagdagan na naman dahil dun sa photo editing nila. Not photo editing. Walang, hindi to editing, mga palangga. Walang edit yan. Diba? Pinalitan yan. Walang tao talaga yan. Yung katawan na yan na nakasombrero, wala yan, gawa-gawa lang yan. Baka nga, kapatid ni Robles, yan may nag-send sa akin, si Rose, okay? Ayan, Solid Marling, anak ko, thank you for watching. Actually, may nag-send sa akin ng picture. Tignan ko lang okay, na baka daw. Okay, I think. Okay, ito. Baka lang naman. Okay, tignan natin. Kapatid ni Robles yung nasa picture. Kasi nga yung buhok, ito, mga palangga. Ayan, yung kapatid niya, magkahawig na magkahawig sila. Ito yung buhok ng kapatid niya. Ayan, takatan yung buhok, may nag-send sa akin. Yan yung kapatid niya, talagang nakikinabang din yan. Bawat nilalamon ng mga yan, talagang pera galing sa galing sa loto. Ayan, tingnan yung buhok. Ayan, possibly nga naman. Baka kapatid niya yan. Kasi inedit di ba? So, ngayon mga kababayan, wala na may pagmamalaki mga putang ngayon ng mga to. Dahil sabi ko nga, dun sa mga conversation namin in the past, bawat butil ng bigas na kinakain nila, bawat nilalamo ng pamilya nila ay galing sa pera natin. Galing sa pera ng bayan, galing sa mga OFW na nagpakahirap, lumayo sa kanilang pamilya, pero nilalamon lang. At pinang-shopping ng asawa ni Robles, pinag-aaral ni Taning, pinang-pupulburo ni Lisa, ni Kuting. Lahat, kaya nga, sabi ko sa inyo, kailangan na nating mag-speak up day. Okay? Kasi ito ay grupo ng mga Cindy, Kat, Toto. Okay? Mga syndicat yung mga yan Ngayon, okay, itong si Kuting, laos na. So, lang sa atin, katitext lang sa atin ng ating Puting Ahas, okay, na magkakaroon ng kick-off rally sa January 28 dyan sa Luneta. Okay? So ngayon, ang ginagawa ngayon ng gobyerno ni Kuting, dahil nga sukang-suka na tayo sa kanya, wala na yung mga dati yung sa rally, yung pagkadami-dami natin. So wala na yon. So dahil magkakaroon ng kick-off party sa January 28, mga palangga, inaatasan ng grupo, okay? Grupo ni Kuting, syempre, sino kayo nung grupo to? Alam ka namang grupo ko. Kick-off rally daw palangga, na mag-recruit ng mga
empleyado sa gobyerno para umattend sa kanyang kick-off rally, okay, sa Quirino Grandstand. So, anong magaganap dito mga palangga? Anong ibig sabihin nito? So, may mga regional directors o sa iba't ibang ahensya na hindi encourage pinipilit, that's the right word, forcibly, okay, pinipilit na umattend sa kick-off rally ni Kuting sa January 28 para sa kanyang bagong Pilipinas drama. Di ba yung bagong Pilipinas? Magkakaroon na ng rally-rally ngayon, ano ang kapalit nito? Itong mga empleyado na pupunta doon mga palangga, okay? By the way, nag-release ng memo. Inaantay ko lang yung memo na maipakita sa inyo. Sabi ko sa Puting Ahas, hanapin mo yung memo, baka makakuha tayo. Nag-release ng memo, kung sino man yung tarpulano na yun sa gobyerno, na inaatasan, okay, push and force ang mga regional directors o at iba pang mga pwede nilang atasan sa ahensya ng gobyerno, different agencies, na magpadala ng tao as much as, they can. 250, 300, 500, 1,000 katao na bibit-bitin dito sa Quirino Grandstand. Right? So ngayon, ano ang kapalit nito? Ang kapalit, mga palangga, ay bibigyan daw ng libreng pagkain, mga t-shirts. At ang sabi, kapag umattend ka, ay entitled ka sa compensatory time off with pay pa. Oh, yan wala pa yan sa mainstream. So, sa makatuwid, dahil nga laos na si Kuting, laos na, tapos na dahil alam na ng buong bayan na binudol tayo. Dahil ako nga number 1 supporter nila, di ba? Mag-akot ng tao, papunta sa Quirino Grandstand, dahil wala nang pupunta, ang gagawin, ipupurwersahin ang mga empleyado ng ahensya ng gobyerno, din o-ofera ng pagkain. So, you know what, kung nakikinig kayo sa akin, mga empleyado ng gobyerno, huwag nyo ibenta sa maliit na halaga, sa pagkain t-shirt, at magkano ang bayad sa inyo for one day, isang araw na bayad ninyo, tapos punta-punta kayo doon, magkukuting-kuting kayo. Pag pumunta kayo at tinanggap nyo yan, ang pagpwersa sa inyo, wala na rin saysay ang mga kaluluwa ninyo. Ibinenta nyo ang kinabukasan ng ninyo, at ng inyong mga kamag-anak. Para kayong katulad ng mga dugyot, okay, na mga trolls na hinire ni Emerald Bukangkang ng PCO, ni Patricia Martin, yang dyan nila Cheloy, okay, dyan, hinahire nila ang mga na tinahire. Binabribe nila, sinusuhulan nila itong mga trolls para atakiin ako, atakiin kayo, yung mga nakritiko ng gobyerno, sa ngalan ng salapi namin, again, salapi natin, pera natin, taxpayers' money. Kaya nga hinahamon ko sila mga palangga, I challenge this government, presidential communications. Kasi may ebidensya kung pinanghahawakan na itadrag ko kayong lahat. Na binabribe ninyo, sinusuhulan ninyo, itong mga dugyots. Okay, itong mga trolls, mga palangga. At uulitin ko ulit, hindi lang ang problema natin sa Philippine Charity Sweepstakes. Kaya na-challenge ko si Lisa Di ba? Meron din ako pinanghahawakan na kikialam siya dito sa issue sa negosyo ng Okada. Di ba sinabi ko sa inyo, kumukubra si Lisa dyan. Kumukubra si Lisa, si Tambalosos, si Altenco, sino pa ba? Si Martin, si Tambalosos, yung pamilya ni Lisa. Kasi may hawak ko ebidensya, kaya galit na galit yan Di ba? Sabi nga niya dyan, ano daw ba ang silbi nitong mga presidential communications, hindi nila mat-pinpoint kung anong hawak kong ebidensya. Na nakikialam si Lisa, si Tambalosos, ang gobyerno ni Kuting, dito sa mga investors. Then, the fact nilo fact, na magsasalta sila about foreign direct investment. Dyan pa nga lang, sabi ko, paano nga papasok ang mga investors kung hinuhold up nila? Ang gobyerno mismo ang nangungumisyon. Paano papasok ang mga investors? I talk about that already. Marami po tayong hawak na pwedeng,
na pwedeng maligwak itong, well, actually, you know what? Kasi pag impeachment lang, matagal yan. At wala tayong laban ngayon dahil hawak nila ang Congress. Hawak din nila ang Senate. Wala tayong power ngayon, mga palangga. Ang Pilipino walang power pagdating sa impeachment, you know. Kasi magkakasabot lahat eh. Ang power lang natin, kung magbubuklod-buklod tayo na parang walis. Okay? Buklod-buklod tayo, kasama natin yung mga magigiting, okay, na mga bruskong mga men in uniform. Diba? Bubuhatin natin ng dahan-dahan sila. Okay? Pag nabuhatan natin, saka bigla mong ilulubog sa kumunoy. Ganun lang. Ganun lang ang ano nun. Wala na mga impeachment, it's long procedure yan mga palangga. Yeah? Mahabang usapin yan. Ang pinakamabilis, buhat-buhatin ng ganun-ganun na lang. Kaya nga, di ba, na-alarm si Lisa Smugs. Ako lang naman na nagsasalita dito, di ba? Natataranta siya sa akin. Ako lang naman nagsasalita na bubuhatin, di ba? Wala naman. Di ba? Wala naman akong power para ipunin yung mga brusko dyan. At ang mga, well, I think, tayong mga Pilipino, particularly dyan sa Pilipinas, you have the power. Boses natin yung power natin. Bakit kamukha ni Franz Castro yung nanalo? Okay, kailangan kumilos habang busy ang US sa election, sabi ni Rupert Maxales. Mga whistleblower ng PCSO lumantad na kayo at ibunyag ang dayaan. Tama ka, palangga. Mario Del Torrido. Alam mo kanya, may kaibigan ako nakausap. Sabi sa akin, Marlica, sana talaga may lumabas na taga-PCSO na whistleblower. And you are right. Okay? Imagine, pati aso ng party ni Mel Langka nag-party noon, sabi ni Solid Marlica. Ako, yes, naalala ninyo si Mel Robles. That was 2023, no, Rose? 2023 ng January, nagpa-party, million ang ginastos. Aso. Yeah, binlag ko yan. Aso ni Robles. Milyones ang ginastos. Nag-birthday lang yung aso. Million. Ganon ka-insensitive. Ganon ka-demonyo yung mga yan. Well, I love dogs. Wala naman tayong problema kung pera nila yun. Kaso pera nga ng Pilipino. Pera ng nating lahat. Sobrang kapal ng mukhang ito. Kaya nga, kung hindi gagawa ng paraan ni Marcos Jr. at hindi niya sisibakan si Robles, kayo na sumibak. Diba? Kayo na sumibak. Buhatin nyo na yung taong yan. Kasi anyway, you know what? Every day we will talk about this. Most of the time I'm tired. Yeah. Kasi parang, ganun pa rin ang tinatapi ko, puro kawatan, puro pagnanakaw. Pero matutuwa nga sila pag tumigil ako. Believe me. Sabi nga nung kausap ko kanina, Marlica, wala kang vlog, huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil, Marlica, kasi, puporma na naman yung mga yan. Totoo, ayoko sana mag-vlog eh. Okay? May ginagawa ako ng bonggang-bongga dito kanina. Sabi sa akin, mag-vlog ka kasi pag tumahimik ka, matutuwa sila. Kaya nga, even though napakasakit, ito yung napakasakit sa loob ko, na inamin mismo ni Robles na edited yung picture. It's not edited eh. Wala talagang taong tumanggap ng check eh. Doon pa lang dapat kung totoong matino, wala nga, hindi nga totoong matino si Kuting, bangag nga, nagpupulburon, ano ka ba, Marlica? Diba? Paulit-ulit ka na lang, hindi matino si Kuting, okay? Well, kung may matino tayong presidente, that moment, di ba katulad ni Duterte dati? Pag may anomalya yung kanyang mga tao, sinisibak na, ilan ang mga sinabak ng gabinete Okay, hindi man perfect ang ni Duterte, marami din tayong binoljak doon, pero at least hindi ganito ka talamak, ganito ka rampant, ganito ka ganid na harap-harapan talagang ninanakaw ang, pera. Lalo na sa loto, dyan pa lang. Huwag na tayo pumunta sa ibang ahensya. Sa agriculture, alam niyo naman, harap-harapan, isa yun sa pinakauna kong tinapik din. Dito tayo umikot sa PCS, so harap-harapan. Lahat ngayon pinag-uusapan ng mga netizens. Even sa mga showbiz page, nakikita ko, lahat nagpo-post nitong mga edited picture, itong mga kahayupan ni Robles. Ayan lahat. Pero ang mainstream media, nagbalita sila pero hindi ganun ka porsigido para talagang i-aware ang mga Pilipino. Diba, mga palangga? Okay, ano to? Ang Kaskas card na 20 pesos, isa walang nanalong malaki dyan, kundi 50 pesos. Bilyon kinikita ng PCSO sa Kaskas. Huwag na kayong bibili. Ano yung Kaskas card palangga?
Yung parang ganaganon. Meron din yan dito, scratch. Scratch yan, di ba? Ako bumibili na ako minsan dito sa Amerika, bumibili din ako niyan. Pero, you know what? Okay, let's talk about PCSO. Di ba sinabi ko na sa inyo yung history ng PCSO kagabi na no, tas 1833, di ba? Panahon ng mga Espanya. Then, sabi ko nga, si Rizal pala ay nanalo ng 6,200 during nung time, nung time na buhay pa siya. Tapos, dinonate niya yung papremyo doon sa sa educational institution na kung saan, yun ang gusto niyang charity work. So maganda ang layunin ng Philippine Charity Sweepstakes. Napakaganda niyan na mag-create ka ng fund para makapagbigay nga ng mga livelihood programs, educational whatever, training. Pero ang nagiging mali dito sa sugal na ito, which is sugal talaga, diba? Sugal yan. Ang nagiging mali na binibigay, hindi binibigay. Ninanakaw yung pera, yung papremyo na binibigay sa mga kakilala nila at sa kanila mismo. Pinapatayo nila ng bahay. Ako wala akong problema, mga balangga. Mario, for Ma'am Raga, kung kayo ang manalo, as long as talaga kayo, kahit araw-araw kayo manalo. Kahit araw-araw na may nanalong Pilipino na legit na nangarap, nagbakasakali, natataya sa loto para maiakaahon sa kahirapan, walang problema sa akin yan. Everyday, oras-oras manalo kayo. Wala yung problema. As long as legit na nanalo kayo. Hindi yung ito, maya-maya may nananalo, pero sila-sila ang mananalo. Hindi talaga totoong mananaya. Sila ang nananalo kasi inaano nila, dinodorobo nila ang system ng lottery. Illegal yung ginagawa nila. Basta legal yung nanalo pero dinoto. Yun nga, may mga kasi may narrative itong mga buwaka ng inang ito. Itong mga bataan ni Lisa at saka ni Mel Robles. Yung mga trolls yan Na hindi ba kayo natutuwa? Maraming nananalo, maraming ganyan, maraming natutulungan. Julul. Hindi kami natutuwa dahil ang mga nanalo, sila-sila lang. Si Lisa, si Kuting, si Robles, si Taming, lahat ng mga kamag-anak nila, yan ang mga pinapanalo nila or, kanilang mga katropa, sabi nga ni Tulfo doon sa Senate hearing. At, yung executive, inaabangan pa natin. Session nila, wala pa rin release kung ano ba, baka nagkabayaran na. Ito lang sasabihin ko kay Tulfo, di ba? Sabi ko sa'yo, aaraw-arawin kita pag may mga issue. Kaso hindi ko kayang araw-arawin ka dahil mas malupit yung issue dito sa kay Lisa, dapat itong araw-arawin ko. Aabangan ka namin. Di ba? Maganda na yung pinakita mo dun sa hearing kahapon. Pero aabangan namin yung executive session na yan. At malalaman namin kung nagkabayaran or what. Chacha Kival, gusto niya i-firing squad ang lahat. Yeah. If I have the power, mga palangga, mag-agree ako sa'yo. Ilan pinanalunan? 698 million. Parang loto na pinanalo ni Robles sa kanyang katropa. Moro-moro lang si Tulfo, sabi ni Amelia Cruzada. Yeah, moro-moro. Tignan natin. Magsalakay na dyan si Tulfo. Ano yan? Time na ni Bongbong Marcos, 43 jackpot winners until na wala pa din investigation. Yun na nga palangga Kaya sabi ko sa inyo, let's forget about the impeachment, okay? I challenge you Filipino, speak up day. Every day sabi na speak up day, doon sa mga taong may pagmamahal pa, yung mga brusko-brusko kung palangga. Naman kung sino yung mga brusko kung palangga. Mga men in uniform na kayo nagpapakahirap, sinasalag nyo ang bala sa mga laban. Dahil sabi nyo nga, di ba, sumumpa kayo, poprotektahan nyo ang ating bayan. Lumalaban kayo sa mga rebelding mga kaliwa, sa mga terorista, sa lahat. Pumupunta kayo dyan sa field, di ba? Umuwi kayo, wala ng kamay, wala ng paa, wala ng mata. You know what I mean? Sinasalag nyo ang lahat dahil sa pagmamahal sa bayan. Ngayon, ang kalaban natin wala actually sa field. Hindi lang dun sa field ang kalaban natin. Mga palangga, ang kalaban natin nasa loob ng gobyerno. Ang kalaban natin ay mismo ang presidenteng Kuting. Ang kalaban natin ay ang asawa ni Kuting na si Botod Lisa. Ang kalaban natin ay si Robles. Ang kalaban natin ay si Tambaluslos. Ang kalaban natin lahat sila na mga nagnanakaw sa Kongreso, sa Senado at lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya yung mga laban-laban nyo sa field, mga sir, mga ma'am, that's nothing. Dapat ang laban na puksa inyo yung sa loob mismo ng gobyerno. Dahil sila ang nagdidestabilisa. Hindi kayo na pinagbibintangan kayo ni
ni Bangag Kuting at ni Lisa dahil naaalarma, na kayo daw ay may planong magdedestabilisa. No. Kayo ay totoong hero na nakikipaglaban. Pero lalo kayong magiging hero sa Pilipinas kung pupuksa inyo ang anay sa lipunan, yung mismong nasa loob ng Congress, Senate, sa Malacanang. Yan ang tunay na nagdedestabilisa sa bayan natin. Yan ang katotohanan. Kaya yung mga makakaliwa na yan, alam mo, you know what, yung mga makakaliwa, minsan, I realize right now, minsan, naisip mo, yung iba dyan sa kanila, yan ay talagang, lalo yung mga leader nila, yan talaga ay may, kalaban talaga ng bayan. Pero yung ibang mga recruit dyan, yung mga kabataan, sila talaga ay nagagamit lang. Pero may mga, may mga ideology na mga magaganda din yung mga bata. Mga kabataan, mga estudyante na nare-recruit. Kasi dito sa ganitong ginagawa ng gobyerno, imagine mo, ang First Lady Ahas, si Kuting, nag-a-appoint ng mga ganyan. Kaya may mga nag-aaklas. Diba sinabi ko naman sa inyo nung college days ako'y na-recruit ako bilang kabataan sa University Belt. Sumama ako dun sa mga ilang rally na yan. Diba? So, nakita, kumbaga yung passion ko during that time nung bata ako, yung hinagpis mo sa nakikita mong galawan ng gobyerno. Hindi lang naman ito panahon ni Kuting. Pero ang mali lang kasi nitong mga makakaliwang grupo, hindi naman talaga sila para sa pagbabago. They are for themselves also. Magre-recruit, mag-extort ng pera sa mga negosyante. Yun yung pangit, di ba? Okay lang nang lumaban ka, pero hindi ka mag-extort ng pera sa mga negosyante. Hindi ka magkikitil ng buhay ng tao ng mga inosente. So at the end, itong mga rebelding grupo, makakaliwang grupo, di ba? At itong si Kuting, si Tambalusos, pare-pareho sila. Kaya sila yung magkakampi. Di ba, recently, di ba, binigyan ng amnesty ni Kuting. Imagine mo, mga gumurgur kung ano nang pinagagawa. Pinakawala ng bonggang-bongga. Ano ibig sabihin nito? Pinapalakas ng gobyernong ito ang kanilang tandem dito sa mga makakaliwang grupo. Para in case na kayo ay mag-speak up day, gagamitin nila yung mga kasabwat nila sa kabundukan at ang mga tiwali na natitira dyan sa hanay ng gobyerno para puksain kayo. And I am praying na hindi bloody ang mga darating na eksena. Kasi kawawa talaga Pilipino dito. Imagine mo, kapal ng mukha ni Kuting, kapal ng mukha ni Lisa, mag-aalarma, magre-request ng mga tangki de guerra, chuchu. Bakit? Sino ba kaaway ninyo? Wala kayong kaaway. Kayo ang kaaway ng Pilipino. Diba? Naaalarma kayo, nabubuang kayo, napaparaning kayo kasi yung mga utak nyo hindi nagpa-function. Maliban sa durug na ng pulburon, bangag na, wala na kayong pagmamahal sa taong bayan. Dahil in the first place, wala naman talaga kayong intention para ibangon ng Pilipinas. Your intention is makapag-deliver ang inyong mga kawatan na mga inupo sa mga ahensya ng gobyerno para magbigay sa inyo ng pera, kahayop kalisa, para dalhin ninyo sa offshore account ninyo, i-transport ninyo. Kaya kawawa talaga Pilipino kasi, wala kayong power eh. Diba? Pag umaklas-aklas kayo dyan, anong gagawin ni Lisa? May tangki na dun sa Malacanang. So, ano gagawin natin? Napakadali lang yan. Kung magkakasundo, ang mga dapat magkasundo, hindi na kailangan magdanak ng dugo. Magiging mukhang basang sisiw si Kuting at si Lisa at kung sino man ang sumunod na mag-take over, whoever, dapat kalad ka rin yung buwaka ng inang babaeng yan. At si Kuting, si Robles, lahat, si Taning, kalad ka rin yung ipakulong yung mga hayop. Kung pwede nga lang, sabi ko nga sa inyo pa ulit-ulit, kung mayroon nga lang bitay, gurgurin yung mga hinayupak na yan. Binayaran na yan ni Tulfo, sabi ni Grace Nagal. Tignan natin, wala pa rin update, no? Wala pa rin update kay Tulfo. Ferdinand Dolosa, shout out sa mga kasamahan kong tricycle driver, live si Madam Maharlika. Uy, sa lahat po ng mga tricycle drivers, lagi pala kayong nanonood. No, saan po kayo? Saang lugar? Baka sakaling makapagbigay ako ng sa inyo, ng papuri. Ferdinand Dolosa, saan po kayo? Saan barangay kayo? Paki-comment po. Saan kayo dyan, mga tricycle drivers? Maganda yung sundalo ng tangke, sila Bombayin, sabi ni Amelia Cruzana. Tignan natin mga palangga. Okay, sabi ni Pedro Roque, Maharlika noon, gusto ko si Pacquiao dahil ikukulong si Imelda Marcos kapag siya ay nanalo. Okay, Pedro Roque, you know what? Kasi si Pacquiao,
Tignan mo, nasa na nga pala yung mga ano na yan, yung mga sila Pacquiao, sila Isko, yung ang tatapang noon na ano kay Marcos. O ngayon BFF na sila. Bakit si Pacquiao? Kasi si Pacquiao may property yan dyan, malapit sa Malacanang. Di ba sinabi ko na rin to sa inyo, na narerentahan hanggang ngayon ni Lisa Ahas Arantas Smugs at taga Sorsogon. O sa mga taga Sorsogon City, sa mga tricycle driver na nanonood po, thank you po for watching and for listening. Sana, share nyo pa. So anyway, ano ba yun? Sana ba ako naputol? Si ano kanina? Okay. Nag-trending yung damit pa kamiseta kaya sinalo ni Tulfo. Okay. Si Tulfo, okay, you talk about Tulfo, di ba? So ngayon, mga palangga, ang problema kasi dito sa, problema sa gobyernong ito. Problema silang lahat. Problema silang lahat. Wag na umasa kay Tulfo, tinawagan na yan ni Liza Fair. Oh, well, tignan natin, kaya abangan natin mga palangga. Pwede talagang tawagan yan, di ba? Remember si Ramon Tulfo nung nagsalita, anong ginawa? May lumabas din na balita. Si Pacquiao po, ayan, nawala na ako. Okay. Thank you, Rosana. Pinaalala mo sa akin. Dami kasing nag-comment, nawala yung thought ko. Okay, Rosana Paisano, again, si Pacquiao. Ayun, si Pacquiao, yung kanyang bahay, balik mo na ako kay Pacquiao. Yung kanyang bahay dyan sa Maynila, malapit sa Malacanang. Ayon sa ating puting ahas, Diyos ko, 2022 ko pang in-expose sa inyo, nirerentahan ni Lisa kung saan doon sila nag-iinom, naglalaklak. Maliban sa Malacanang may laklakan, doon sa bahay ni Pacquiao. Kaya nga naman, bakit naman mag-iingay si Pacquiao? Nagkakaroon siya ng profit. Diba? Galing pa rin sa gobyerno yan. Diyos ko, wala ka talagang no? Nasa na nga pala yung mga, asan na si Lene Robredo? Nasaan na kayo? Yung dating puro diktador dito, bakit kayo tumahimik? Ang tunay na nakipaglaban sa bayan, consistent. Diba? Asan na? O kayo mga, pinklawan na nanonood sa akin. Nasaan na? Dinudol din kayo ni Lenny. Kasi kung talagang para siya sa laylayan, para siya sa atin, kasama na tayo lahat doon. Actually, tama siya eh. Tama si Lenny patungkol dito sa kay Kuting. Kasi ako, inamin ko na nabudol ako, pero bakit nawala si Lenny? Bakit walang batikos? Si Dilima nakalaya, puro Marcos dati yan, wala rin batikos. Si Trillanes, kakampi na nila, kasi kasabot nila sa ICC. So dito, mga kababayan, kayong mga pinklawan na umaasa din kayo na gusto nyo may panalo si Lenny noon, dinudol din kayo. Dapat consistent ang pakikipaglaban. Like ako, consistent ako kasi pinaglalaban ko katotohanan. Kaya nga kahit ako yung number 1 supporter ni Kuting, binoljak ko sila. Wala akong takot na binuboljak. Nasaan si Lenny? Nagbabatikos pa siya. Nasaan na yung mga maiingay na mga artista? Asan sila Regine? Asan si yung anak ni Valenciano, 'di ba? Although yung iba, asan si yung nagpasikat ng budol, si Angelica Panganiban. Well, sige, choice nila yun. Kaya lang, ito yung inconsistent na nakikipaglaban ka kunyari sa mga mambubudol, then after election, stop na. 'Di ba? Bago ka sumausaw sa politika or mag-comment ka ng you're very vocal, then after that, wala na. Ibig sabihin, mga walang kwenta tong mga taong ito. Yung mga artista dati, asan si Angel Locsin? Bakit tumahimik yung mga yan? Dapat tuloy-tuloy kasi sabi nila ipaglaban nila yung bayan, bakit sila hindi nagsasalta ngayon? Yan, si Robredo. Di ba? Actually, irrelevant na siya. Ayoko siya sanang pero may nag-comment. Nasaan yan? Binudol din kayo mga palangga. Di ba gusto nyo dapat tuloy-tuloy ang pakikipaglaban? Kasi ano ba pinaglalaban natin dito? Sabi ko, whether you're Piklawan, Isko ka man, o kung sino ka man. Ang pinaglalaban natin dito, di ba, better Philippines? Para magkaroon na tayo, umuwi na yung mga pamilya sa Pilipinas para magkaroon ng maalwan na buhay. Para hindi na kayo mawalay sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga anak. Pare-pareho lang naman tayo dito kahit sino sinuportahan natin eh. Pero bakit ako lang? At kayo mga palangga, ang ibang Piklawan nandito, bakit ganon? Nasaan na itong mga pinatakbo, sinuportahan ninyo mga politiko ng ingay-ingay ng eleksyon. Katulad ng good question kay Pacquiao. Kasi nga kumikita si Pacquiao dun sa rental ng property niya. Kaya pera-pera lang talaga. Di ba dati sabi nga ipakulong si Imelda, nasaan na ipakulong niya?
Pwede naman niya ipakulong kung talagang gusto niyang kasuhan kahit wala siyang pwesto. Just ipupush na lang kung ano yung kaso na gusto niya. Kaso, it was labas sa ilong. Wala talaga. Walang intensyon. If I have the power, if I have money like Pacquiao, my God, I will do exert lahat ng resources ng effort ko para matapos mapulbos yung mga buwaka ng inang yan. Tahimik si Bato, si Bongo. O nga, tahimik din yung mga yan. Nasaan sila? We'll see. Baka nakikiramdam. Takot sila, sabi ni Julie de Grotet. O nga eh. 76 na nakaposisyon sa Malacanang ay mga dilawan. Sabi ni John, o nga, Jarabata, di ba? So, dami ko ng bilag tungkol sa ganyan. Nandyan si Acuzar. O, na dating dilawan. Hindi dating, appointee ng dilawan. Never bulsa daw. Nabayaran na kaya. Kaya wala ng ingay. Okay? Bagong Pulboronic Pilipinas. Si Robin Padilla. I don't know, hindi ko siya di ba nagsasalita. But ganun pa man, balik tayo dito sa kick-off, kick-off rally sa mga empleyado ng gobyerno o sa lahat ng mga palangga. Pag pinorse kayo o offeran kayo na, uy, pumunta kayo sa kick-off rally ni Kuting sa January 28, you declined it. Magkano lang yan? Kahit na 1,000 pa yan palangga ibabayad sa inyo. Tanggapin nyo, tapos huwag kayo pumunta. Pwede rin, di ba? Tanggapin nyo yung pera. Di ba? Kasi, kaysa mapunta sa bulsa nyo, ninakaw yan, pera nyo rin yan. At least man lang makabawi. Kaya tanggapin nyo yung pera, tapos tumakas na lang kayo, huwag na kayo pumunta. Kaso lang, may attendance yan eh. Mas sigpit yung babantayan ka ng mga yan, hindi pwede pagbigay nila ng pera, iaalis ka na. Di ba? Mga mandorobo yung mga yan. Alam natin ang galawan ng mga yan. But, doon sa mga makatanggap ng offer, if I were you, huwag nyo na po ibenta ang kinabukasan nyo.